So guys, nagluto ako ng beetroot. Ayan. Nagluto ako ng beetroot at sinama ko yung patatas. Ayan. At itong katas ng beetroot na sinabaw ko, gagawin ko siyang juice. Yung parang ito lang yung i-drinks ko na inumin na parang pang tubig. Kasi itong beetroot ay mayroon siyang healthy na benefits na makuha. Ayan. Kaya ito. Hindi ko na pinansin to yung magkain ng beetroot. Tagal na akong hindi nakakain ng beetroot. Kaya, ito. Nagluto ako. Kasi karaniwan, ang ginagawa ko lang nito guys, inaano ko siya, salad. Pero, subukan ko siyang ilaga na yung parang kamote. Ayan. Ito, para naman sa potassium. Kaya kailangan ko ng potassium at protein at iba pang mga healthy na pagkain ko. So, iwas-iwas muna ako sa mantika. Pero okay lang naman magkain ako ng mantika kasi may mantika na pagkain kasi okay naman yung aking blood. Pero yan lang yung kailangan ko sa yung araw-araw na mga healthy na ibang mga pagkain. At ito naman yung aking lunch ngayon. Ito lang yung kakainin ko. Wala akong ibang pagkain ngayon na maluto na nasa freezer. Isda lang. At kakakain ko lang ng isda kahapon. So, ito yung napili kong mag-stock ng dilata. Kasi mas okay ang mga ganito. Ang ingredients niya tinitingnan ko. Pero ito medyo mataas sa asin. At ang tuna din ay meron ding healthy siya pero hindi ako sure sa nito kasi merong mga bawal din sa mga bawal sa ibang mga may sakit. Kasi ito, malalaking isda kasi yung tuna. Hindi ako sure kung gaano kalaki siya o gaano maliliit. Kasi ang alam ko yung maliliit lang na isda ang maganda siya. Pag mga ito malalaki ang isda na nakakain natin sa lata, yun, yung may mga hindi na healthy din sa isda yung pinakamalalaki na ginagawang tuna naman. Magluto ako ng itlog din. At ito, itlog. Ayan. Magluto ako ng 2 itlog. So, nagpakulo ako ng tubig at itlog. Ayan. Instead na iprito, ilaga ko na lang siya. Kaya half boiled ko lang siya. Kasi gusto ko ng mas healthy ngayon, iwas gana sa mamantika. Ayan ang aking pagkain. So, ayan. Half-boiled ko lang siya. So, ayan. Luto na siya yung itlog. Ay! Nabiyak siya, guys. Lumikit kasi. Babad ko muna saglit konti. So, ayan. Nag-boil ko na siya na, ay, napaso ako. Nag-boil ko na ng hakbo. Medyo nabutas siya, guys. Kasi dumikit. Malambot pa siya. Ayan na siya. Ayan. Half-cooked egg. I-check ko ulit yung aking nilutong beetroot. At nilagang patatas. Ayan. Tingnan kung malambot na siya. Medyo matigas pa. Kunti pa. Tapos, dito ko siya ilaga yung aking cauliflower. Ilaga ko din siya. Ayan, para sama-sama na siyang healthy lahat dyan. Hindi muna ako nagkulay ng may mantika. Pag-ulit para maluto siya. So, i-check ko na yung i-check ko na yung cauliflower. Ayan. Medyo na siya, malambot. At yung patatas, okay na din.
Medyo malambot na din. Pero bagya pang ano, bagya pa kasi medyo ano pa, medyo matigas-tigas pa ilalim. Gusto ko yung malambot na malambot yung patatas. So itong cauliflower, okay na siya. Half cook lang naman to, hindi kailangan siyang lutong-luto. Ayan. Nagiging iba na ang kulay ng cauliflower ko kasi dito ko siya nilubog sa sabaw ng beetroot. Ayan. Healthy siya lahat. So, ayan na guys, yung aking pananghalian. At ito yung aking, ayan, namula yung cauliflower. Kasi, dahil dito yan sa beetroot. Ayan. Pero kumakain pa rin ako ng kanin. Kunti. Kasi tanghalian ko, ayan. At ito yung sabaw. Yung sabaw ng beetroot. Ayan. Yan ang iinumin ko. Kasi, mayroon siyang napakagandang benepisyo ang beetroot. Ang pagkain ng beetroot. Sa mga mapupula na gulay. Ayan. Ito lang yung aking tanghalian. Simple lang kasi wala na akong stock na pagkain na nasa freezer. Isda na lang. Wala na akong mga stock na manok. Wala rin akong karne na baka. So, yan lang ang aking pananghalian ngayon. At ito, kanin ko. Kunti lang yung kanin ko. Kunti na lang yung kanin ko pag kumakain ako. So, tara, kain kayo guys.